Kalma lang. Sir, ano po nangyayari dito? Kailangang ipasara ang bakery. Ano bakit? Ano problema, anak ko? Marami kayong violation, sunod-sunod. Bakit trabaho namin? May mga violation kayo eh. Ano violations, kuya? Wala po kami binabiolate. Una, paso na yung business permit nyo. Ha? Di ba kaka-renew lang natin ng business Kukunin ko permit? po sa loob. Nag-renew po kami. Pangalawa, may mga rareklamo sa inyo against sa noise ordinance. Paano mangyari? Hindi kami maingay dito, kuya. Pangatlo, nung nag-inspection ako doon sa kusina nyo, ang dami ko nakitang ipis tsaka daga. Hindi Totoo yan. Hindi po magtatagal ang negosyo namin na Ako mismo 85 years kung hindi kami malinis. Saan mo kung pwede pong gawin? Pwede pong gawin. Ano po bang pwede nating solusyon? E di mag-comply kayo tsaka mag-bayad kayo ng mga multa nyo. Kuya, wala kaming pambahid ng multa. Eh kung Huwag ganun, naman ganun. pasensyahan tayo. Siguradong masasara yung bakery. Kuya, wag po, kuya. Kuya. Alam ko nga, Wala trabaho, Benson! Paano yan? Trabaho. Saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo hahagilap ng pera nito? Wala, te. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Ganyan lang po inaasahan namin. Bossing, ayos na. Siguradong makukuha mo na yung bakery ng mag-asawa. So, problem solved na tayo, my friend? Problem solved, bossing. Gipit na sila. Sigurado magbebenta na yun. Salamat, Mang Fred. Maaasahan ka talaga. Oo naman. Wala na talaga tayong pera. Ano gagawin natin? Wala na ba tayong pera sa bangko? Wala na eh. Kasi yung huling pera natin, yun ang pinambayad ko sa business permit natin. Eh, hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito eh. May masasanla pa ba tayo para masettle natin yung sinasabing multa? Sobrang wala na. Pigang-piga na tayo, love. Ano Paano ba? kaya kung tanggapin na natin yung offer ni Mr. Dominguez? Mahal. Love. Sigurado pa ba? Kaya mo ba yun? Paano yung bili ni Mama sa atin? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin. Pero siguro naman maiintindihan ni Mama. Kung ang inuna naman natin yung mga tao, at least may natanggap sila. Wala eh. Hindi ko na rin alam. Kung talagang kailangan, anong gagawin natin? Siguro naman maintindihan ni Mama. Kung yung mga tao, at least, nasalba natin sila. Wala na tayong choice. So baka May iba pang paraan. yun na lang ang solusyon. Brad, alas isang dekada na pala itong Kamuning Bakery, no? Tsasara na ng ganun-ganon. Oo nga, parang bahagi na ng buhay natin ang bakery na yan. Almusal, merienda, pati pa salubong sa mga mahal natin sa buhay. Sa bakery na natin nabibili. Buti nga tayo, pasalubong na sa mga mahal natin sa buhay ang inaalala eh. Paano kaya si Kuya Bert tsaka si Ate Bernadette? Tsaka paano po yung mga empleyado nila? Alam ko, panahon pa ni Nanay Belen, nandyan na sila eh. Basta ako, hindi na ako ulit bibili ng ensaymada kung hindi lang galing dyan. Tama po. Kaya sana, magbukas na sila. Di mo talaga alam kung gaano kahalaga ang bagay, no? Hanggat wala sila. Oo, tama. 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 Nay, yung pinapangarap mong bakery, konti na lang makukuha na natin. Bata pa lang ako noon. Alam ko na walang ibang magpapasaya sa'yo kundi ito. Kaya kapag nabili ko na to, yung Kamuning Bakery, papalitan ko to ng pangalan. Nanay Beng's Bakery. Pangalan at pamana mo, kahit kailan, hindi mawawala. Mananatiling buhay.
ko. Hello, Bernadette? Sige, usap tayo bukas. Salamat. Good morning. Mr. Dominguez. Okay na? Let's talk business. Mr. Dominguez, napakabigat po para sa amin ito. Hindi ko man lang po maiisip na ibenta itong bakery dahil parang tinalikuran ko na po yung memory ni Mama. Mr. Dominguez, baka naman po may ibang paraan. Baka naman po pwedeng pautangan niyo lang po kami kahit gaano kataas ang interest, Mr. Dominguez. Mr. Dominguez. Siguro naman po alam nyo, Mr. Dominguez, na galing pa po sa lola ng mama ko to. Sila po ang nagtaguyod. Hirap na hirap po sila pa sa pagtayo nito. Tapos, ito lang ho ang bili niya sa amin ni Bernadette. Pamana po kasi ito kay Bert, Mr. Dominguez, ng mama niya. At ang bilin na bilin po sa amin, alagaan po itong bakery na to. At alagaan po yung mga mamimili dito, yung mga suki po namin, itong komunidad, Mr. Dominguez. I failed her po eh. I failed my mama. Nanliliit po ako sa sarili ko. Ito lang po ang hinabilin niya. Pumalpak pa ako. Sir, baka naman po pwede, magsosyo na lang po tayo. Kami po magmamanage. Gagawin po namin lahat. Huwag niyo lang po ipasa na yung bakery na to, sir. I'm sorry, Bernadette. Hindi ko kailangan ng kasosyo. 3 milyon. You can do everything with it. Pwede na kayo magretiro ng maaga, magtayo ng bake shop elsewhere, ng bakery kung saan niyo gusto. Basta sa akin, ang bakery na to. Ang lupit nyo naman, Mr. Dominguez. Hindi naman po kami lumalapit sa inyo para sa pera lang eh. i-consider. Ito po ipamana po talaga to ng mama ni Robert sa kanya eh. Baka Mr. po mapagbigyan niyo po Dominguez. kami. Mr. Dominguez, maawa naman po kayo, Mr. Dominguez. Please. Pakaawa niyo na po, Mr. Dominguez. Please, Mr. Baka Dominguez, you can please, reconsider. please. Excuse po. me. Mr. Dominguez. Let's continue this talk later this afternoon. Mr. Please, Dominguez. Mr. Dominguez, please. Ano kaya nangyari? Hindi ko alam. Huwag ka lang, bossing. Bossing, paalala ko lang ha. Yung bonus ko, hindi pa binibigay. Pagkatapos kong iligaw yung permit re-application nila, mag-invento ng sandamakmak na noise complaints. Tapos nilagyan ko pa ng ipis tsaka daga yung kitchen nila nung nag-inspect ako. Siguro naman ha, hindi na ako nagkulang sa'yo. Mang Fred, ito na yung pinangako ko sa'yo. Dinoble ko pa yan. Pero Mang Fred, meron akong papakiusap sa'yo. Kahit anong bossing, basta ikaw. Gawin mo lahat ng paraan para mabalik yung permit nila. Para magbukas sila ulit. Ha? Bakit? Basta, Mang Fred, gawin mo na lang yung inihiling ko. Dadagdagan ko pa yan. Kayo bahala. Basta pera, deal ako. Mama, sa kagustuhan ko na matupad ang pangarap mo, nakalimutan ko na lahat ng tinuro mo sa akin. Nagiging masamang tao na pala ako. Malungkot man po sabihin, nagpatawag po kami ng meeting para magpaalam na sa inyo. Sobrang hirap po sa amin, pero napagpasyahan na po namin ni Bert na ibenta na yung bakery kay Mr. Dominguez kasi. Safe naman po ang trabaho ninyo. Tagal ko pong nagtrabaho sa inyo. Kahit wag nyo na lang po muna ako sweldoan. Okay lang. Ako, dapat isipin niyo rin naman na may mga anak kayo. Tama, ayaw namin kay Mr. Dominguez. Kung siya rin lang, magre-resign na lang ako. Di bali na yung dalawang punta ng trabaho dito. Hindi na ito kamaning bakery. Kung siya ang magmimiyari. Pero haligi ka dito, Nay. Haligi ka dito at kakailanganin nila ang tulong niyo. Di ba rin ako kami ni Bert? Wala na po talaga magagawa. Kuya Bert, Ate Bernadette, mamimiss po namin kayo. Kami rin, Henry. Opo, sobrang Pagpasensyahan niyo na itong pangyayari ito. Pasensya na kayo. Sobrang bait niyo po sa Sana amin. po kayo.
Salamat po sa inyo. Ingat po, mag-ingat kayo. Maalis namin kayo, ha? Salamat po. Si Mr. Dominguez, matawag. Hello? Mr. Dominguez? Opo. Opo. Nandito lang po kami. Thank you. Thank you. Ha? Balik na tayo. Yay! Congratulations! Maraming salamat, Mr. Dominguez. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. Promise, Mr. Dominguez, isosoli po namin yung pinahiram niyo po sa amin. At hanggang pag kumikita na po kami, mababalik din po namin sa inyo. Huwag nyo na isipin yun. Isipin nyo na lang, tulong yung pera na yun. Naku, hindi naman po pwede yun. Basta magsisikap po kami, pag-iipunan po namin yan para hanggang maibalik po namin lahat ng utang namin sa inyo. Oo nga naman, Mr. Dominguez. Hindi naman po biro yung amount na pinaluwal nyo para sa amin. Kaya, kahit with interest po, willing naman po kami magbayad kung kinakailangan. No, I insist. Hindi nyo na kailangan bayaran yung pera. And that's final. Talaga po? Sir, matanong ko lang po. Ano po ba talaga ang dahilan kung bakit nagbago isip niyo? Mapapatawad nyo kaya ako? Para saan po, Mr. Dominguez? Ang katotohanan yan, ang pagpapatsara sa inyo dati, kasalanan ko lahat yun. Po? Seryoso ba kayo sa sinasabi niyo? Hindi po madaling tanggapin yung sinasabi niyo? Patawarin nyo. Pwede niyo bang ipaintindi sa amin kung paano niyo nagawa yun? Nagawa ko lang lahat yun dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Love, si Aling Bay. Sa kagustuhan kong magpangalan ng bakery sa kanya dahil ito ang nagpaaral at bumuhay sa amin. Alam niyo bang siya ang pinaka-trusted ng mama? So kayo ang anak niya? Ako nga, kwento sa akin ni Mama habang lumalaki ako na walang-wala siya nung pinagbubuntis niya ako. Grabe, hindi ako makapaniwala, love. Ultimo pagpapaanak sa nanay ko, sinagot ng nanay niya. At yun ang isa sa pinakamagandang pamana niya sa atin, ang pagtulong sa kapwa kahit hindi ka kilala. At di niya sinabi sa inyo na dito siya nanggaling? Hindi. Hindi ko inakala na dito mismo sa bakery na to nagtrabaho ang nanay ko. Kahit na 1,000 beses ako humingi ng tawad, hindi mawawala sa isip ko yung kahihiyang dinulot ko sa inyo. Patawarin niyo ako. Ang importante, naitama natin yung pagkakamali at manatili sana sa puso mo yung kabutiang asal na tinuro sa atin ng ating mga ina. Akalain mo bang pagtagpuin pa tayo ng tadhana? Pinapangako ko, hanggat nakatayo itong Kamuning Bakery, mananatiling buhay ang alaala ng aking mama at ang kabutihang itinuro ng inyong ina. At dahil dyan, ipaglalaban ko ang pamana at alaalang ito hanggang sa makakaya ko. Congratulations. Thank you. Congratulations. Salamat po. Thank you. Nakatumawa. Di ko na-script, di ko nabasa eh. Ano? Ano? Uwi na kayo. Uwi na kayo, Dami Nay. niyong sabi. Gabi na.